Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. If you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Today po, pag-uusapan po natin ito pong video na lumabas po kung saan nagkaroon po ng pahayag si dating Speaker Martin Romualdez na yumanig sa ating usapang politika. Matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita na po siya. Itinatanggi ang mga paratang at hinamon ang mga naratibo against the former speaker. Pero ngunit ang tanong dito, depensa ba ito o simula ng isang mas malaking rebelasyon? Dahil po dito sa mga pahayag ni dating Speaker Romualdez, marami pong nabuksan na mga tanong at hihimay-himayin po natin at bibigyan natin ng reaksyon. Una po muna pag-usapan po natin bakit daw ba nanahimik si Speaker Romualdez. Ang paliwanag niya po dito, if you will listen doon sa video niya, ang sabi niya is nanahimik siya dahil ang alam niya nung una kapag nanahimik siya, matatapos itong issue na 'to. Kaya po lagi siya nagpepresenta ng kanyang sarili kapag siya'y pinapatawag doon sa ICI, pati din ng Ombudsman. At hayagan niya pong pinapakita sa publiko na siya ay laging present sa mga investigasyon. Kasi ang paliwanag niya, um, paano paano ako magtatago, eh, kung lagi naman ako nagiging present sa mga investigasyon at paano naman ako magiging corrupt kung wala naman na isasampa sa akin, and I'm always willing. And I think doon sa kanyang video, lumalabas po doon na willing po siya na yung mga transcript ng interview niya, if I'm not mistaken sa ombudsman at saka sa DOJ, he's willing na ilabas po iyon sa publiko, 'di ba? And I think para sa akin, I don't know Speaker Romualdez, at para sa akin lang is that kung may ginawa siyang mali, ang aking palagay po, dapat ang hahatol ay korte base sa ebidensya at base sa mga nailagay na mga mailalagay na mga witnesses about this issue. Kasi po mahirap po kasi mag-allege, mahirap magbato ng mga akusasyon ta's sa bandang huli, eh, masasabi ng korte, eh, wala naman po ikaw kasalanan kasi wala namang gano'ng matibay na ebidensya, 'di ba? Kaya po nung sabi niya nanahimik siya nung una kasi yun yung parang tingin niya, na parang mawala ito, matatapos ito. Pero anong nangyari po, mas dumadami at dumadami ang mga taong nagkikritiko sa kanya at kung minsan yung pananahimik niya daw po ay ginagawa na isang, ah paraan para po sirain ang kanyang kredibilidad at dignidad na matagal niya na pong inalagaan bilang isang public official. And I think tama rin po na sabihin niya yun. Dahil po sa ngayon po, wala pa naman po wala pa naman pong hindi pa naman po siya nahahatulan. And if I'm not mistaken, there were na kasi po may sakit siya na pumunta po ng Singapore, but the ombudsman said, "You can't." Dahil po may mga investigasyon at baka mamaya masabi na binibigyan ka ng, parang, special treatment kung ika'y papupuntay ng Singapore. So, parang sabi ni ombudsman, dito na lang sa Pilipinas, total marami naman tayong magagaling na doktor dito sa Pilipinas, kaya hindi po siya nakaalis. At sabi niya po dito, sabi din po dito, parang pinupunto niya na ano daw po ba yung parang pangunahing ebidensya niya sa issue na ito. Alam niyo po ang, isa po sa parang pahayag niya dito na naging ebidensya niya, sabi niya, yung ebidensya niya is yung sarili niya. Hindi po siya nagtatago, lagi po siyang present sa mga investigasyon. But the problem is, if you're dealing with the court of public opinion, marami po ang hindi maniniwala, especially mga kritiko. Pero what is the best thing that the speaker can do is this: the best way is kapag may patawag sa kanya, hangga't kaya niya, hangga't kinakailangan, kailangan po m mag-appear siya. That's the easiest way. Kasi para sa akin, para pong kay Leila de Lima, ang daming galit sa kanya nung panahon na yun. Tapos malaman-laman natin na sa bandang huli, ano po, na-acquit din si Leila de Lima. Kumbaga yung mga dating galit sa kanya, ngayon po, nagso-sorry sa kanya kasi mali nga yung mga sinabi nila before, 'di ba? Hindi ka lagi hindi mo
lalo na yung mga vlogger, hindi mo kaya na paulit-ulit na lang na magso-sorry ka dahil, "Ay, opinyon ko po yun, eh, ganito." Pero the question is your opinion based on truth? Is your opinion is based on bias, 'di ba? So dapat papasok tayo sa ebidensya. Hangga't maaari kung wala tayong ebidensya, 'wag naman tayo masyadong mag-a-allege na meron ng kasalanan si speaker kung wala naman talaga, eh, 'di ba? And, meron din pong lumalabas na issue na sinasabi na siya daw po ang mastermind sa paratang ng flood control issue. Pinaliwanag niya po dito that the speaker on his capacity, wala po siyang paraan ah, para kontrolin ang nangyayari sa appropriation sa pagpondo ng flood control projects. Ang sabi niya po dito, it's saldi ko. Plus, kung ito man po ay natapos na sa Kamara, ang executive department naman po ang nag-i-implement nito. So parang paliwanag niya dito, papaano naman siya ang makikialam dito kung ang nag-i-implement dito yung executive. When I was listening to this part of video, parang naiisip ko na he's passing the buck. Kasi dito natin makikita na parang may konting, sabihin na nating, hindi niya pag-ako doon sa responsibility niya as a speaker. Pero kung titingnan po natin kasi yung proseso ng budget deliberation, talaga pong ang katotohanan po diyan is the appropriation committees of Kamara and, Committee of Finance, if I'm not mistaken, parang yun yung, substitute na komite sa Senado ng Committee on Appropriations, eh, sila po talaga yung nagbabalangkas ng mga budget. And then pagka naging okey na yun, then ipinapasa sa presidente para pirmahan. So parang yun yung paliwanag niya na papaano daw siya magiging mastermind, 'di ba? And then, pinaliwanag niya rin dito, bakit daw po importante yung implementasyon ng project. Kasi po parang sabi niya dito is that kung ito ay natapos na-deliberate na ng Kamara at Senado at ito ay napirmahan ng presidente. Kung merong mga issue ng, korapsyon, anomalya, eh, makikita po ito from the executive branch. Makikita ito ng mga iba't ibang departamento na hahawak po dito sa mga proyekto na 'to. So, papaano na sa kanya lahat ibinabato yung aligasyon na 'to. And I think he also, um open up yung, pagkakataon na buksan lahat ng mga proyekto na meron po under his district para makita po kung may mga anomalya, may mga ghost project at handa po siya na ipakita iyon sa publiko. Ako para sa akin, that's the easiest way para ma-shutdown mo lahat ng mga kritiko mo. Kung ikaw talaga wala ka namang tinatago, kahit ipakita mo yang mga yan, transaksyon na yan at titignan ng bawat Pilipino, 'di ba? Uusigin ka ng, bawat Pilipino, makikita doon that this is the proper way kung talagang gusto mo sagutin ng tao na sabihin na nating malinis ka. Well, hindi natin masasabi na may guarantee na the people will believe, pero ako masasabi ko lang diyan, if you're trying to be transparent as much as you can and then you're trying to appeal to the masses at gusto mo ng buksan ito, why not, 'di ba? Kasi kung ang goal mo lang naman dito is, ang goal mo dito is, to to get sympathy from the people, go ahead, 'di ba? Para matapos na ito at matapos na yung issue sa kanya, 'di ba? At least magamit itong basehan din ng mga investigador, 'di ba, kung talagang may issue. Um, about naman sa accountability, ako po naniniwala ako that, this video of the speaker only tells us that he is willing na kung siya man ay accountable or not, willing siyang, humarap sa kahit anong korte o imbestigasyon. Ang sa'kin lang naman ho, sa mga kritiko ho ng dating speaker, wala ho tayong kinikilingan dito, pero why not, let's wait for the justice process na gumulong. Kung talagang meron siyang, um, kasalanan, imbes po na magbigay tayo ng mga akusasyon o aligasyon na wala namang katotohanan, bakit hindi ho natin ilagay sa tamang proseso at dun po natin makikita. Kasi para sa akin, even them, even I'm just looking for accountability.
'di ba? Kasi sirang-sira na yung pangalan ni Speaker Romualdez kasi marami talagang kritiko siya. Pero what if hindi na naman, wala na naman tayong makitang, ah, ebidensya, wala tayong makitang mga katotohanan sa mga alegasyon ng mga kritiko sa kanya, ano na naman mangyayari, 'di ba? Saan na naman tayo mapupunta? Ano ba gusto natin? Ingay sa politika o justice, 'di ba? Ano ba ang importante sa atin, 'di ba? 'Di ba justice, we need to face and get they need to face accountability if they're guilty. And for us, mga taxpayer, we need justice kasi pera ng taong bayan 'to, pera natin 'to eh, 'di ba? At sinabi niya rin po dito that a lot of critics na gumagawa ng mga aligasyon, mga gawa-gawang storya sa kanya, eh may mga motibo. Motibong pulitikal na gusto siyang pabagsakin, na gusto siyang siraan sa public, ah, sa public. Ako, para sa akin is that ang pinakaimportante dito is not na masira si Speaker Romualdez, pero importante dito is what if yung mga kritiko nagsasabi sa kanya mali? What if sa ngayon wala pa rin tayong gano'ng matibay na ebidensya na magko-connect kay Speaker Romualdez? Ano mangyari dun sa mga kritiko na ito, 'di ba? Para sa akin, kung talagang may kaso si Speaker Romualdez, harapin ninyo sa lahat ng mga nag-aakusa sa kanya, harapin niyo sa korte. Doon niyo sampahan ng kaso, 'di ba? Kasi lahat naman tayo, ako naniniwala ako that the justice system in the Philippines is working, 'di ba? Para naman fair and square, 'di ba? Hindi lang sa nagtatago lang tayo sa social media. And I think ako naninindigan pa rin ako sa salitang due process na kahit si Pangulong Duterte sa ICC, 'di ba? Naniniwala ako na hanggang ngayon inosente siya until proven guilty. Sana po yung pagtingin natin sa dating pangulo na nasa The Hague, Netherlands, sa ICC, eh parehas din po ang pagtingin natin ng accountability at due process naman dito kay former Speaker Romualdez. Yun lang naman po. I don't ask people, I don't ask listeners to think na kailangan makinig kayo sa akin na dapat isipin natin na wala ang kasalanan si Speaker Romualdez. Ang sa akin lang po, ang kailangan natin isipin dito is yung due process, 'di ba? Hindi naman lagi na lang porket may chismis na ganito, may allegation si ganito, pinaniniwalaan. 'Di ba? Dapat po magkaroon tayo ng matibay na ebidensya. Eh kung may ebidensya ka, pakita mo sa korte, 'di ba? At siguro tapusin natin dito sa tinatawag nating public perception. Napakarami po 'no, in the court of public opinion, yung public perception kasi mahalaga sa diskurso, pero hindi naman po ibig sabihin nun na porket merong public perception, eh kailangan na lang po na puro tsismis na lang, puro fake news. Tapos maya-maya magso-sorry ka. I think there are times na kailangan din itong mga public officials natin kung talagang mali yung mga pinaparatang sa kanila. Ako, para sa akin kung mali at walang basihan, why not? Kasuhan natin itong mga social media personnel na ito para magtanda. Ako, I'm not saying na wala tayong mga opinion. Pero syempre, kung minsan kasi nagiging over-exaggerated na para bang wala na ngang wala ng ebidensya yung una mong statement, dinagdagan mo pa, in-over-exaggerated mo pa, ginawa mo pang makulay, tapos 'pag ito'y naging viral, ano nangyayari, 'di ba? Na nalalason yung isip ng taong bayan. Tapos pagka nagkamali kayo, puro sorry. Pero yung nasirang kredibilidad nung government official na yun, hindi na niya mababalik kasi naano na siya, naakusahan na siya from the very start 'di ba? So, if you like this video, I hope you like, share, and subscribe this YouTube video and also scan using your phone itong QR code for you to be updated to our daily posting. Again po, maraming salamat and again, thank you and God bless po. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.